mo. Pati senador hahamunin mo. 'Di ba? Hindi ganyan ang tamang lengguwahe para lang tatakutin nyo. Si SP, hahamunin nyo. Hindi ganyan. Dapat sinabi mo na lang, SP Cayetano, kailangan na po natin mag-session. Tapusin na po natin kung ano yung dapat nating trabaho. Nasasaktan sa mga ginawa niya. Noong naglabas Yan na lang, boss. Amo manager. Magkano? Sabi na Aling Ledesma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang sinilang sa pag-iisip ay kapos? In the private sector, as for businesses or for mga artista kung sakaling Mag-artista ka, Kong. mag-successful. And Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe ho ang iyakan ng mga dorobo, no? Yung Bulok 11 nagsasalita ho sa loob mismo ng plenary hall. O kung ano-ano at naghamon pa kung matapang daw sabi dito ni Fall 2, kung matapang daw ito si SP Alan Cayetano, lumabas daw. Alam na ho namin ang mga plano nyo. Kaya hindi ho lumalabas kasi bukas umpisa na ho ng hearing. At ano yung sinasabi nyo kaya gusto ni Cayetano ang Senate President para saan? Kayo bakit ba gusto nyo sa inyo mapunta ang pagka-Senate President? Sa grupo nyo. Para saan? Mapagtakpan, di ba? Kung ano-ano yung mga baho ng mga dorobo. Hindi lang may pasok natin. Kasi ngayon, tanggal na ho rin si Congressman Kiko Barsaga sa pagka-congressman. Nagawa na naman nila ng kwento. At itong isang dorobo na himodwet pack sa mga Duterte noon, ay may banat pa kay Kiko Barsaga. Mama, di ba ikaw di yung palibhasa kupal? Palibhasa gupal. Palibhasa lalaki pala. Di ba ang hirap? Pag ginamit mo ang mga Duterte, aangat ka. Tapos, pipirma ka din pala ng impeachment. Tigil-tigilan mo na kami. Pero siyempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All gusto po tayo dyan. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, marami na ho ang gusto magpa-shoutout. Pag hindi ho kayo nasa shoutout, comment po kayo. Kasi baka natatabunan ho yung komento nyo at hindi natin nakikita. So, tuloy-tuloy na tayo. Rekta na tayo dito. Si Alan Peter Cayetano, Wait lang. Naghahamon ang mama Hinahamon daw niya. tapang ka, pumunta ka dito bukas. Ayan, ulitin natin Sino hinahamon niya? Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, tuwag ka. Kita mo ugali mo. Pati senador hahamunin mo. 'Di ba? Hindi ganyan ang tamang lengguwahe para lang tatakutin nyo. Si SP, hahamunin nyo. Hindi ganyan. Dapat sinabi mo na lang, SP Cayetano, kailangan na po natin mag-session. Tapusin na po natin kung ano yung dapat nating trabaho. Pumunta na po kayo dito. Yung babanatan mo. No? Ito ba yung pinaniniwalaan nyo? Yung ina-idolo nyo? Wala naman palang kakwenta-kwenta Di ba? Mahilig lang bambarag sa mga malilit na tao pero sa issue ng flood control, wala akong boses. Ngayon, ano yung usapin nila dito? Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues. Ayun yung nangangarap maging SP. Siya yun. Siya rin yung inendorso ni BP Sara at nag-tridor din kay BP Sara. Naalala niyo yan? Inendorso rin ni BP Sara yan. Pero, tridor. Meron pa dyan, si The Bad One. Akala natin, nagpa-endorso din kay BP Sara. Si The Bad One. Akala natin, ang yabang-yabang ng mama, ayaw niya ng impeachment. Ayun, parang gusto din na pala. Sinungaling. Sinasagrupo niyo na lahat ng mga sinungaling. Tandaan natin at binabayaran tayo sa taong bayan. At bawat araw na hindi napatuloy ang session, hindi na matupad yung batas, hindi na implement yung mga dapat namin ipatupad,
yung kaya kanina, yung may mga tao pumunta dito para i-confirm, hindi na-confirm. Sayang ang panahon. Nag-imbita pa kayo ng mga NPA dyan. Sa bagay, kagrupo yun ng isang senadora dyan eh. Diba? Meron pang placard na integrity, pulpul. Integrity. Wala nga kayo nun eh. Diba? Kung kayo may mga magandang mindset, hindi nyo hahayaan ng mga senador na pakasuhan at arestuhin. Hindi nyo hahayaan na arestuhin dyan sa konstitusyon na yan, institusyon na yan, na arestuhin ang kapwa nyo senador. Eh hindi eh. Ngayon magngangaw-ngaw kayo, sasabihin nyo, asan na yung majority? Bakit hindi lumalabas? Kailangan na nating ganito, ganere. Ang dami yung satsat. Sir, sa Blue Ribbon, sa Thursday, paano po yung Blue Ribbon? Sa Thursday. Wala naman tayo pinipigil na Hindi ho namin inahadlagan yung Blue Ribbon. Eh, ano ginagawa nyo ngayon? Ano hindi nahadlangan? Yun ho ang gusto ng taong bayan. Malaman kung sino yung dorobo. Eh, kita nyo, nandyan yung mga mali. Ano, maleta gang? Ha? How much? Katibay ng mga pangan nyo. Pera ng taong bayan. Kaya pala gusto nila talagang madaliin, ha? Si BP Sara, dahil mabubuko yung insertion nila. Huwag kayong mag-alala, 2028, bukayo na kayo. Lahat yan, mabubuko. figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado. Si Bukidnon. Bukidnon. Ha? Mindawan. Taga Mindanao. Kayo na bahala humusga. Re-election isang mama. 2028. Ngayon nyo ipakita ngayon. Ha? Huwag nyo bigyan ng magandang boto. Siguro, dati nakakuha to ng magandang boto. Ngayon, wala na. Kasi dinala lang din to ni BP Sara ni Tatay Digong eh. Tandang-tanda ko pa nung inaawitan to ni Tatay Digong ng happy birthday. Oo, traidor din pala. Bakit? Bakit mo nasabi, Kuya Goods? Ikaw ba naman nasa Duterte ka na eh. Ayaw mo pa, umalis ka pa. Yung ang asong tririling, gustong-gusto makadikit sa mga Duterte, hindi na pagbigyan eh. Kayong nasa Duterte na, umalis pa kayo. Diba? Kita mo ito si Winwin. Nanalo yan dahil kay BP Sara. Ayan, si Bukidnon. Nanalo yan dahil kay Tatay Digong. Yan si The Bad One. Nanalo yan kay BP Sara. Yung the rest dyan, wala akong panalo yan, sabi ni Aling Ledesma. Wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually, dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Ang dami mong sinabi, boss. Amo, manager. Impunity ito. Ang dami Sunod-sunod ang paglabag. Ang dami mong sinatsat. Sa tingin mo, paniniwalaan pa kayo ng taong bayan? Malamang sa malang hindi na. Dahil sa mga ginawa nyo, kayo ho ang unang sumira sa integridad ng bulwagang ng Senate. Bakit? Kung hindi kayo nag-walkout eh. Nung ginantihan kayo, ano nangyari? Iyak. Pa-interview dito, pa-interview doon. Di ba? Na-11 kayo. Di ba? In-11 kayo. Bakit? Nag-walkout kayo, kaya kayo in-11, sabi ni Aling Marie. Kaya huwag niyong gagawin, kung ayaw niyong gawin sa inyo. Tapos sabihin niyo, inuutos ni SB Cayetano na huwag pumasok, huwag umaten yung mga kasama niyong senador. Bakit? Bakit? Wala din ba silang karapatan na bawian kayo sa mga ginawa niyo? Kayo ho ang gumawa ng mga eksena na ayaw nyo palang maback to you. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito. Hindi ito Senate independence.
Sir, sabi po ni SP, What are the measures to hold them accountable? Ganito lang, no? We appeal Ayan to na. the rest Maingay ka lang pagdating sa ganyan eh. Ah? Mga boss, amo manager, nung kinuha nyo yung chairmanship ni Senador Marcoleta, ni isang beses, wala kaming nakita sa inyo na kagustuhan yung imbestigahan ng flood control. Tama? Tapos ngayon, meron taong gustong pag-usapan ng flood control, aagawin nyo na naman ang liderato. Tatakpan nyo na naman. Eh halos kasi yung pagmumukha nitong mga ito, oo, sila yung pinag-uusapan, maletagang di umano. Paldo the members of the majority. Kundi si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang attend na po na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority staff. We appeal to their sense of duty na sana iyakan. Wala kayong ginawa dyan kundi mag-iiyak na mag-iiyak. Nakakaawa kayo. Di ba? Nakakaawa kayo, nakakainis kayo. Bakit? Kasi sasabihin nyo sa taong bayan si Alan Cayetano, si SP Alan Cayetano, gustong-gusto manatili sa pagka-Senate President. Ano ginagawa nyo? Kayo naman gustong-gusto nyo agawin na naman ng pagka-Senate President. Bakit? Anong dahilan? Sige, anong dahilan? Kasi kung Senate President lang, wag na kasi madaming trabaho yan. Meron pa kinabang dyan. Diba? Unang-una, mapapagtakpan nyo yung mga dapat malalaman ng taong bayan. Kaya yun ang kagustuhan nyo. Diba? Ang dami yung sinatsat dyan. Halos lahat naman hindi na. At pinagtatawanan na nga lang ng taong bayan eh. Diba? O, eto na, si Boy mayabang din ito eh. Oo. Dinala rin to ng mga Duterte pero pumirma siya sa impeachment. Nakakaawa ka, mama. Nakakahiya ka, mama. Alam mo bakit? Sinira mo yung karera mo sa politika. Sinayang mo. Akala namin na, ito rin pala yung maraming satsat to kay Kiko Barsaga eh. Pasok natin. Madam Speaker, doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas Yan na lang, boss. Amo manager. Magkano? Sabi na Aling Ledesma. Huwag ho kayo magpanggap. Nung una, deny kayo. Nung natumbok na kayo, ngayon kampi na kayo sa mga durobo. Tigil-tigilan nyo na kami. Kilala na ho kayo. Tignan natin kung mananalo pa to sa kanilang lugar. Tagalite. Kayo na ho bahala dito sa magagaling na senador na congressman. Mapapatunayan natin dito sa mga nangyayari ngayon. Dahil ang rating ni BP Sara talagang umaangat na ho. Wala na ho makakapantay. At doon sa mga nagsosorbe na peke, iyak nyo na lang yan. Hindi nyo ho mapapantayan yung survey na lumalabas ngayon. Landslide. O ikaw, bakit galit na galit ka kay Kiko Barsaga? Totoo naman sinasabi niya na mga buaya yung mga nandiyan sa kamera. video at nagsabi na tayo mga buhaya. Bakit hindi ba? Bakit hindi ba? Sabi ni Aling Marie? A few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Hindi. Aminado na Aminado na ang mama na buhaya talaga. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Bakit hindi ba? Anak ng bugi naman. Boss, amo manager, congressman. Kung yan ang tema mo, akala mo makakakuha ka ng simpatya. Dati, nung artista ka. Nung nakita ka na, hindi ka pala solid sa mga Duterte at ginamit mo lang sila,
tapos ang karera mo sa 2028. Baka tumakbo ka pa, ha? Naku. Wala na humaniniwala. Sana may makalaban to sa distrito nila. Sa Leyte. Sana may makalaban lang. Para, iyak ang mama pagdating ng panahon. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, Ay, si Kiko crocodile. ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Madami kang pasakali, gusto mo rin masibak eh. Huwag ganon. Ha? Hindi mo gayahin yung ibang congressman. Ha? Pinagtanggol itong si Kiko Barsaga. Actually, tanggal na ho. Si Kiko Barsaga ha. Sinibak ko pinagtulong-tulungan ng mga buhaya dyan sa Kamara. Here, Majority Leader, and to the sponsor, Chairman of the Committee on Ethics. Paborito ko po si Kuli Desma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang sinilang sa pag-iisip ay kapos? O gusto ang isip, ngunit sakim naman na lubos? Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado, gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Tama. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticisms, harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Tama. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon Yan. sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan, hindi mo nakikita sa plenaryo, pero laging present sa attendance record ng Kamara. Booking. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Tama naman. Minsan, dumalo ako sa burol ng aking kamag-anak ng aking high school classmate. Pinakilala ko sa mga naroroon. Si Egay po, kaklase ko, congressman ng Caloocan. Hindi po buhaya yan. Matino yan. Napaisip ako. Nasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post, "This house is a crocodile farm." This is not just himself speaking. Actually, it is a reflection of what the people think and view us. Honorable Erice, have another minute. Sa South Lounge, sa Huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly.
Tama naman eh. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buwaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Kaya sila nag-iiyakan doon sa mga post ni Kiko Barsaga. Tinatamaan ho sila. Kasi sila ho yung nakikita nagtatanggol dyan sa mastermind, di umano. O doon sa amo nila. Pinagtatanggol nila, mabait daw si ganto, mabait daw si Balulong. O ngayon, ano? Asan yung bait? Wala na ho. Kakasuhan ng ombudsman, yung mabait na sinasabi nyo. Ngayon, ang problema, hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng investigasyon. Yun lang naman eh. Hirap na hirap silang, palabas si Balulong, samantalang itong mga senador, nakaalyado ni BP Sara, napakulong na nila. Si Bunuan, napakulong na nila. Samantalang yung nagbigay, nagsoli daw di umano ng milyon-milyon, ayun, malaya na, wala nang kaso. Nagawa nila ng paraan. Nagawa nila ng kwento. Si Kiko Barsaga ngayon, nagagawa nila ng kwento. Dahil bakit? Siyempre, pumapalag eh. Diba? Saka si Kiko Barsaga hindi na ho maghihirap yan. Mayaman na ho yan. Sabi niya nga sa interview sa kanya, hindi ko na kailangan yan. Malaya na ako. Tama naman. Kung ipipilit niya yung sarili niya doon at ang gusto lang ng mga kasama niya ay magnakaw ng magnakaw, di alis na lang siya. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tama. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Yun lang. Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasakpan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo. Yan. Bilog ang bola. Baka sakali, pagdating ng 2028, sila naman ang nasa laylayan. So, ito papakita ko lang sa inyo. Nagawa na nila ng kwento si Kiko. Ang sagot naman ni Kiko sa kanila, ito. Okay, thank you Mag-aalaga ka everyone. pa rin ng pusa ko? Tutulungan mo pa rin yung mga pusa, tuloy-tuloy? Well, of course. Grabe naman tanong ng reporter mas na. maganda yun kasi mas marami na ako matutulungan ngayon. Since hindi na ako congressman, wala naman akong sahod doon dahil puro ako suspension. I would now be able to work in the private sector as for businesses or for mga artista kung sakaling Mag-artista ka ako. mag-successful. And I'll be able to help more cat groups, yung mga rescue groups, yung mga sa mga kapon initiatives, neutering, and also just responsible pet ownership. It's always been my advocacy, and I will continue helping them. And if anything, I'll probably be able to help them more once I find a new job outside of politics. So you have to plan to enter showbiz? So you Well, mentioned- kung papayagan nila ako, if anyone wants me, I'll create a card. Tapos ibibigay kasi yung sa card ko nakalagay congressman pa eh. Lagyan pa lang ng X yun. Pero pangarap mo siya. Pangarap mo siya if ever maging artista. Yun talaga yung dream mo. And di naman, just for fun, improve my acting skills kasi ngayon medyo ano pa ako sa media, especially pag ganito kadami yung mga cameras, medyo na nangilang pa ako, medyo nahihiya pa. So it's to help improve my abilities. If ever I were to return to Congress, I should be able to better handle media. So what better place to do it than in show business? So love pang team, yung- mga ganon? So yung Love mga team? music Siguro mga 5. last time, Kahit na hindi na ho si congressman hindi na ho siya congressman, suportahan pa rin ho natin dahil may boses ho. Wala namang problema yan eh. Dahil sa susunod, senador na ho yan. Maniwala kayo sa akin. Pag yan inilagay ni BP Sara sa kanyang mga listahan, pagdating ng 2028, senador na ho ang mama. Kawawa naman yung bibirahin ito ni Kiko Barsaga. O yung mga nagpasibak sa kanya. Yung mga nagpasibak pa naman sa kanya, merong mga, alam mo yung dispalanghadong, talagang natutumbok na may mga kasalanan talaga. Lalo-lalo na yung dimbak sa Queen. Nako ka.
Oo. Yari ka kay Barsaga. Oh, checkmate na. Ha? Oo, yung 11 na iyakin. Oh, yung BBM 11 na checkmate na. Sapi ka sa minorya. Alam niyo po ha, nung nalaman ko yung kwentong yan, di na ako nagtaka. Kasi alam niyo pati sa akin ha, sa akin, yung butod na yan na nagsasabi na sige, kausapin niya si Ek. Kung gusto niya mawala ang mga kaso niya. Eh ako ba naman papatol pa ba ako sa ganyan? Halos magdadalawang taon na ako. Mag-aantay na lang ako dahil alam ko, hindi na sila masisipmura ng taong bayan. Tama. Sisipain at susukahin na sila, kaya mag-aantay na lang ako. Kaya no thanks. Gaya ni Jinggoy, I'm saying no thanks. Manigas ka. In any case, checkmate po ang BBM 11. Yan. Wag na po natin silang tawaging minorya. Sila po ay BBM 11. Dahil sila po talaga ang nagnanasa na wag isa publiko ang katotohanan na si Marcos Bangag ang mastermind ng kakurakutan sa flood control scam. Yan. Kaya po lahat na nangyayari ngayon sa Senado para pagtakban ang katotohanan. Gaya ng pinagtakban ni Ping Lacson ng katotohanan na si Marcos Bangag ang siyang mastermind ng lahat ng kakurakutan, hindi lang sa flood control project, kundi sa national budget ng tatlong nakalipas na taon. So ngayon, pahiya ang BBM 11. Nung una silang nag-walk out para hindi nga maamendahan ang rules ng Senado para payagan ang mga senador na boboto electronically, akala nila bilang minorya, sila lang ang may veto vote. Hindi na ba nila naisip na ang mayorya, at least nung nandyan pa si Jinggoy, mas marami, mas malakas ang veto vote kung gusto nila. Ngayon, pinalalabas nila na wow, ang mga mayorya daw talagang pabaya sa katungkulan dahil ayaw mag-session, dahil sa politika. Bakit? Ano ba ginawa ninyo? Sila nga, oo, Atty. Harry Roque, sila yung mga makukulit. Sila yung namumulitika. 'Di ba? Doon pa lang, halatang halata mo na sa pagpapaaresto kay Senator Bato, pamumulitika na kagad sila. O ngayon, nautakan sila ng isang musang. Iyak sila ngayon. 'Di ba? Talagang iyak malala dahil nagalit si Bakokang. Tapos ngayon, ito si Senator Jinggoy, hindi nila hinayaan na sa labas na aresto yun. Mismong loob ng Senado, inaresto itong si Senador Jinggoy. Napakahirap dahil talagang nagagawa nila yung mga, alam niyo yun, panggigipit. Nagipit nila yung mga senador. Ilan pa yung pakakasuhan. Huwag naman sana dumating ang oras na may lumipat dahil nakuha. Oo, parang bargain ng labanan eh. Wala kang kaso, sumama ka sa Bulok 11. SB, sa Bulok 11. Oo, ganun. Buti na lang ito si Senator Jinggoy. Nanindigan. Hindi, dito ako sa majority. At akala naman natin yung kapatid niya na ayaw sa impeachment, ayun, nagpakita na ho ng kulay. Si The Bad One. Akala natin na ito ako buong akala ko, itong si The Good One talagang siya yung mabait. Hindi pala. Oo, The Bad One pala talaga. Kasi nung una, akala ko si Senator Jinggoy ang hindi maganda ang ugali. Kaya sila nag-aaway magkapatid. Hindi pala. Ngayon ko napatunayan na talagang ang tao ho, nasisira ang pananaw sa buhay kapag meron ng maleta, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Sino ngayon paniniwalaan mo? Ako, si Jinggoy na pinaniniwalaan ko ngayon. Hindi na si The Bad One. Si The Bad One, magaling lang yan sa mga rider. Doon magaling yan. Pero ngayon, may nag-post na isang rider community na ginamit na lang daw pala sila para makakuha ng boto. Kasi pag kada speech daw nito noon, puro Duterte, nakakuha ng boto dahil ginamit ang pangalan Duterte. Ngayon, subukan mo gamitin ang pangalan Duterte. Ibubuka ng taong bayan. The Bad One. Tapos na ho ang karera mo sa politika. Sinira niyo lahat yan. Kayo ang gumawa niyan para masira.
Hindi yan ang katotohanan. Eto, punta tayo dito sa pahayag ni BP Sara sa mga nangyayari ngayon. Yung mga nangyayari at nararamdaman ng taong bayan patungkol dito sa issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Yan napakinggan nyo na, nagsalita na si BP Sara sa kanyang ito yung Vice President ng tawag dito yung niya yung parang office niya ba to o may blue screen lang. Natunghayan nyo naman nasabi rito yung mga gumagamit ng kapangyarihan para gipitin. Talagang maraming ahensya na ang ginamit ng mga panggulo na ito. So anyway, dyan na muna tayo magtatapos at meron lang akong ipapasubscribe sa inyo. Ito si Mang Banat, magaling. Kaya lagi ko din ito pinapanood Panoorin niyo ito Kriminalidad. Yan ang iiwanang legacy ng Pangulong Bangag. Ipaglalandakan nyo sa mga Pilipino na maraming nagawa yung putang inang bangag na yan, puro pagpapahirap sa taong bayan ang naranasan namin. Good day mga boss! Ayan, i-subscribe nyo. May makakatulong yan kasi maraming bumabanat kay BP Sara. Ito, bago lang yung channel niya. Talagang tulungan natin. Sa shoutout segment tayo kay Ma'am Damanusan. Lagi siya nanonood sa atin sa New York. Houston, Texas. Kay Sir Albert Banal. Shoutout po. Kay John Arnel Dalagon. Shoutout po sa inyo. Jones Pongtorio. Shoutout po. Ray Lagwatan. Shoutout.
Marlon Numpoy Vlog, shoutout sa iyo. Sally Baardi, shoutout po. Ruel Escalante, shoutout po. Reyu Bengloria, shoutout. Totski Claren, shoutout sa iyo. Susan Alma, shoutout. Gilseria S7X, shoutout. Willie De Los Santos, shoutout. Concepcion Sampang, shoutout po. Marupok Ka Girl, shoutout. Jovi Aman, shoutout po sa inyo. Echo Mike Pajardo, shoutout. Patrick Bawalan, shoutout po sa inyo. Stream 776, shoutout po sa inyo. Ayan ha, kung umabot ka sa video natin yan at doon sa mga hindi na shoutout, i-comment lang po kayo, baka natatabunan. Ang dami hong nawawala, natatabunan siya eh. Royski, shoutout sa iyo. B-Boy 20, shoutout sa iyo. Teresa 67, shoutout. Jeff Aguilar, shoutout po sa iyo. Felicita Llanes, shoutout po. Edna Amorio, shoutout. Marisa Laksina, shoutout. Gabriel, shoutout. Ses Maligaya, shoutout po sa inyo. Jeffong, shoutout po. Glenn Stone, shoutout po sa inyo. Susan Tolentino, shoutout po sa inyo. Archangel 17, shoutout po. LB Mar, shoutout po sa inyo. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po. Emma Moises, shoutout po sa inyo. Ruben Gloria, shoutout po sa iyo. Sig Mariano, shoutout po. Larry Castillo, shoutout po. Mayu Villaflor, shoutout po. Dario Drada, shoutout po sa iyo. Sino pa? Mickey Eugenio, shoutout po sa iyo. Ayan ha. Hanggang sa muli ho, like and share ha. Ang aking paglalambing naman sa inyo, i-like at share nyo yung video natin. Bye-bye.